Hello mga boss. Bakit nga ba may mga babaeng kulang ang respeto o walang respeto sa kanilang kapartner o sa kanilang asawa, sa kanilang lalaki, sa kanilang asawang lalaki? So, balikan muna natin, ano ba ang basic na hinahanap ng lalaki o kailangan ng lalaki sa kanyang asawang babae, sa kanyang partner? Pinaka-basic, respect. Okay? May respeto sa kanya bilang lalaki na siya ay masculine, okay, sa isang pamilya. Okay, so that simply means na nagsasubmit yung babae sa kanyang asawang lalaki. Nagpapasakop siya. Ayon nga sa Biblia, 'di ba? Ang babae binunot sa tadyang ng lalaki para magpasakop sa kanyang asawa. So, ibig sabihin, si babae laging nakasuporta sa likod niyang asawang lalaki. Siya ang support system. Kagaya ng isang hari, nakasuporta lagi ang reyna. Tayo naman ay Pilipino. Sa Pilipinas is a patriarchal na bansa. So, kagaya ng Japan, China, Korea. So, pananood kayo ng mga Korean novela, di ba? Yung mga asawa ng lalaki, ang mga babae, ang mga nanay ay laging nakasupport sa desisyon ng kanilang asawang lalaki. 'Di ba? So, ganun talaga yung setup dapat. No? Kasi, once na binigay ng babae ang respect sa kanyang lalaki, si lalaki magiging buwang loob, confident, lalong magki-care, in love sa kanyang babae. Okay? Nasa ganun, dun siya magiging more, thoughtful siya sa kanyang babae at lalabas yung kanyang pagiging masculine, ang kanyang masculinity, at unconscious, automatically lalabas yung kanyang pagiging protective at provider. So, unang-unang reason dyan kung bakit less or nawawala yung respeto, yung pagbubunganga ng mga babae, pinapahiya si lalaki sa harap ng kaibigan, sa pamilya. Okay? Yun yung mga sign ng disrespectful, diba? So, unang-unang reason dyan kung bakit walang respeto ang babae ay based sa pangit man pakinggan, pero usually pinag-uumpisahan talaga ng problema ay ang income. Okay? O pwedeng galing siya sa mayaman na pamilya, nag-asawa sila, naturally lalabas sa babae yun na iba yung ego niya. Di ba? Hindi naman lahat, hindi po lahat ng babae ganyan, pero generally yun yung nagiging issue. Okay? Or yung income, nagkakataon na mas pantay lang yung income nila, lalo sa mga bansang maunlad. Pero sa Pilipinas nangyayari na rin yan dahil maraming babae nagtatrabaho. Mas malaki yung income nila kaysa sa lalaki. So, unconsciously, nag-iiba rin yung ego nila, sila yung nagiging decision maker. So, nawawala yung pagiging masculine or masculinity ng lalaki. So, dapat kapag ganyan, pinag-uusapan na mag-asawa, okay? Pag nag-usap ang asawa sa loob ng bahay, hindi na pinag-uusapan yung pagpamemera or negosyo or hanap buhay. Dapat doon, pag sila lang sa pamilya, si lalaki ang puno ng tahanan at si sa babae ang support system sa kanya at buo ang respeto. So, dapat ang setup bago ng babae at saka ng lalaki, pag sila ay mag-aasawa o magpapakasal, karamihan talaga ang natural setup ay mas mayaman or mas malakas ang income ni lalaki. Para na sa gayon, kung mag-asawa sila at magkaroon sila ng anak at pinili na yung lalaki na maghanap buhay at si babae ay maging housewife, pwede. Okay, which is yun na din naman ang gusto ng mga babae, na sila ay nasa bahay lang kapag sila ay may anak na, para maprotektahan nila, maalagaan nila yung kanilang mga anak, which is yun naman talaga ang mission nila, di ba? Sa buhay, mag-anak, tapos si lalaki naman maghanap buhay at mag-provide. Okay, nangyayari lang sa kahirapan minsan, kailangan din magtrabaho ni babae. Pero usually, si babae talaga dapat, pag nagkaanak na, karamihan din sa mga babae, pag nagkaanak na, gustong alagaan yung anak nila at ayaw na nagtatrabaho pa. Tapos nag-worry sila sa anak nila sa bahay. Di ba? So, ganun yung option. So, kaya karamihan, kahit na mas older si lalaki ng 20 years, 30 years, napapansin nyo, kasi magiging good provider naman siya, kaya nagiging okay din yung kanilang
pagsasama ng babae at pinipili siya ng babae dahil nga sa mga ganong desisyon din para sa future na magiging stable ang kanyang finances. Okay? So, pangalawang reason ay kung bakit walang respeto si babae is wala na yung love. Hindi na siya naniniwala sa kanilang marriage. Pero guys, hindi usual sa babae nawawala sa kanyang love. Bago magpakasal yung babae, talagang gusto ka talaga niyan. Pero na lang kung ikaw ay naging sobrang irresponsible talaga, kahit na na walang mga kadahilanan, kahit na nire-respect ka niya ng todo. Pero usually, may mga reason din na si lalaki ay naging panakip-butas lang at the same time, hindi talaga siya yung lalaking magpapasunod sa babaeng yon. Kasi minsan may mga certain masculinity tinitignan yung yung mga babae na yun talaga yung magpapasunod sa kanila. So usually, yung mga babae na may past relationship, tapos yung lalaking yun talaga yung nag-sting sa kanila, yung ganong level talaga ng pagiging masculinity, pero hindi sila tinuluyan dahil hindi pa rin time para magtino si lalaki. So yun, kaya yun, nang sila yung umabot na ng magte-30, talagpas na sa kalendaryo, at ikaw yung natapat, maaaring ikaw na, at na-inlove din naman sila sa'yo at the beginning, pero by the time goes by, so na-compare siguro nila, kaya nawalan sila ng gusto sa'yo at nawala din yung respeto dahil di ka na nila iniibig siguro, di ba? Mga ganun. So, yun yung another reason. So, ang pinakahuling reason dyan kung bakit sila babae walang respeto sa lalaki ay wala siyang role model. Maaaring nung siya ay lumalaki mula pagkabata, yung kanyang wala siyang ama, or maaaring kabilang buhay, or maaaring kabilang bahay. So, wala siyang role model na paano ba mag-desisyon ng lalaki over the mom or the mother. Na paglaki niya, doon niya makikita na, ganito pala ang sistema, parang sa school, di ba? May teacher tayong sinusunod, so may gobyerno, ganun. So may pina-follow tayong na rules. So, maaari ding dahil wala siyang role model, hindi niya nakikita yung ganung takbo ng proseso sa buhay niya. So, wala din siyang siguro makita mga tito or uncle na ganon, na pwede niya maging role model na, yun, may tatay doon. So, ganun pala ang tatay over the mother. Kasi ang mother, ganun para sinusupport niya yung daddy. So, meron siya mga tito, pero hindi rin nag-execute ng masculinity sa kanilang relasyon sa asawa. Okay, hinahayaan yung asawa nilang binubungangaan sila over na napapahiya sila sa family or sa friends, sa mga anak. So, kaya lumaki yung batang, kala niya normal lang yon na pwedeng si nanay, pwedeng si tatay ang maging alpha sa kanilang bahay. So, yun ang mga posibleng tatlong reason kung bakit naghihiwalay sa mga maunlad na bansa, especially talaga yung number one reason kung bakit naghihiwalay, kasi pumapantay si babae or sumataas pa siya sa lalaki, which is hindi pwede. Hindi talaga magkapantay ang lalaki at ang babae in a normal sense. Kasi iba, hindi naman hindi inferior ng babae. Actually, napakalaki ng papel ng babae. Siya yung nanganganak, di ba? Paano ka magkakaanak kung hindi nanganganak yung babae? Hindi naman kaya manganak ng lalaki. Yun ang malaking pinakakulang sa lalaki. Magkaiba lang talaga ng rules na ginawa kay yung mga babae at mga lalaki. Okay? Magkaibang rules eh. Pero napakalaking bagay ng nakakapanganak ng babae para mabuo ang pamilya at alagaan yung bata. Yun talaga kasi ang role ng babae. Ang lalaki naman, para maghanap buhay at mag-provide. Okay? Pero exemption yung sa mga ibang family na kailangan mag-asawa both. Pero pag-usapan nyo, pagdating sa pareho kayo may income, kung at the end of the day, si lalaki, respect niya si babae na bilang feminine, at si babae, respect niya si lalaki bilang masculine at head of the family. So, I hope guys, nakatulong to. So, naghahanap kayo kung kayo bachelor, 30, 35 years old, or below 30, naghahanap kayo ng babae na mapapangasawa. So, yun din yung mga babantayan nyo. Tignan nyo yung family background para makasigurado kayo na pag kayo na yung nagbuo ng pamilya, sure naman kayo sa
sa respect na dapat nyo tanggapin at di kayo mahirapan i-manage yung family nyo at ma-boost nyo yung inyong masculinity at nakapag-perform kayo with full confidence paano dalhin yung family nyo. So, thank you guys. Hindi po ako psychologist ha. Ano lang, sinishare ko lang yun na nabasa ko at na-search natin, na-research natin. At alam ko makakatulong sa lahat ng mga bachelors to. So, ang podcast na to is for men. Okay, good luck. Have a nice day. Thank you mga boss. Bye. Sa susunod, subscribe ka na ha. Subscribe ka na, gagawa pa tayong mga video para sa mga lalaki lang. Pero open naman siya panoorin ng mga babae. Pero alam ko matututunan nila at magiging eye-opener itong mga ganitong video. Salamat! Please subscribe and click the like button. Bye!